Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guys from Masagari Channel. Free Teacher, Ozo Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 15 hanggang July 21 for the sign off. For the sign off, Gemini. So Gemini, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaresonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik digdig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless, give me information paano kayo sabihin sa'yo ng ating mga baraha. Oh my goodness. There's a Knight of Swords. Some of you guys know, nagkakaroon ka ng sleepless nights, worries, overthinking, and being paranoid. Na maraming tumatakbo sa isip mo. While na natutulog ka, yung isip mo very active, no? Yung diwa mo. Hindi ka makatulog. And there's something the world. Baka excited ka, no? Excited ka siguro makaalis, makapag-ibang bansa, or either makakapag-travel ka na dito. Nababaguhin na yung mundo mo dito. There's something the Nine of Pentacles, maging secure. Napangalagaan, protectionan mo ano man yung bagay na meron ka. Habang hawak-hawak mo pa, protectionan mo ito. And there's a death card with an ending and a new beginning. Na may mga bagay na tatapusin na may mga bagay na wawakasan na may mga bagay na unti-unti na maglalako, mawawala, no, maaaring magdudulot din to ng panibagong eksena. A transformation is yours. And there's a Three of Swords, no? This is something, a pain, no, insecure, heartache, betrayal. So let's see, additional messages. And there's a Four of Swords. So some of you guys, no, nag-over fatigue ka talaga. No, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, no? Dahil ang dami mong iniisip talaga. So let's see what is the Knight of Swords. Represent with the Eight of Swords. So there's a lot of toxic and negativities around you. No? Maraming mga negatibo na maaaring humakatak sa'yo ng makapag-isip ka ng kung ano-ano, o either maraming negativities dyan na humuhusga sa'yo ng mga taong toxic and negative talaga. What is the word, girl? Represent with the Tower moment for a major changes, but some of you guys na magbabago na talaga ang situation mo, na may mga bagay na masisira, mawawala, pero unti-unti siyang mabubuo muli at babaguhin ito ang sitwasyon mo at ang mundo mo. What is the Nine of Pentacles? Represent with the Emperor, just being mature enough and being grounded. So kailangan maging mature ka, no? Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng action mo, ang buhay na to ay hindi na laro, kaya kailangan maging seryoso ka na. Now, what is the Death card? Represent with the Knight of Wands. So there's something near to success. Na nalapit na para magtagumpay ka, na malapit na para makuha mo na yung bagay na gusto mo makuha. Ito na yung katapusan ng iyong paghihintay, no, katapusan ng iyong mga sakripisyo. What is the Three of Swords? There's something, the Page of Pentacles, invest wisely. Na kung ayaw mo ma-disappoint, ayaw mo masaktan, mag-ingat ka sa pag-invest ng time, effort, ng love, finances, career, ano man yung mga ganyan yung kailangan mas maging mautak ka ngayon. No? What is the Four of Swords? Represent with the Four of Pentacles. So see, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Ano man yung bagay na meron ka, kailangan mag-save ka for your future. Huwag ka masyadong magtiwala sa lahat ng nangyayari ngayon dahil hindi mo alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. What is the Knight of Swords? The Eight of Swords. Represent with the Star card. Huwag kang mag-alala, makaka-recover at magkakaroon ka dyan ng pag-asa na makabangon at makalaya dyan. Now, from stress and difficulties, no, sa worries mo, maaaring makakabangon ka na dyan.
And there's an Eight of Pentacles, just focus, no? Mag-focus ka lang sa ano ba plano mo, ano ba talaga yung gusto mo, kung paano mo mababago yung situation mo, paano ka mag-grow, no? Kailangan mo tutukan yan. What is additional messages? Represent with the Two of Swords. There's something decision that you need to make. So, kung some of you guys, kailangan mo talaga mag-decision dito. Maging mature ka na sa lahat ng bagay na gagawin mo. Magkaroon ng respeto, disiplina, pangalagaan at mahalin mo ano man yung mga bagay na meron ka ngayon. Now, what is additional messages? So, there's the Knight of Cups. Now, nalalapit na yung offer nito. Magkakaroon ka ng proposal, promotions. Na magkakaroon dito the higher level commitment with a transformation. Na maaaring mabago na ang yung sitwasyon, kalagayan, kalusugan at the same time, relasyon, and there's a Four of Wands for celebration. So some of you guys, no, talagang makukuha mo ano man yung mga bagay na what you deserve. No, itong pag-iinbesan mo, maaring magiging tama at wasto to para sa'yo. Mag-ingat ka na sa mga taong pagkakatiwalaan mo. No, with the social life, with the events, mag-ingat ka na sa mga taong nasa paligid mo. And there's a Five of Swords, nagkakaroon ng self-sabotage. That because of your action. No, hinahayaan mo kasi kaya yan. No, ang nangyari, nasayang ang iyong effort. Nasayang ang iyong mga pinagpaguran, pinaghirapan. So, ngayon yung panahon at pagkakataon na kailangan mong ipahinga mo na yan. No, ang iyong sarili. No, at mag-isip ka ng paano mo ulit mapapalago ang iyong sarili sa sitwasyon na yan. What is additional messages for the outcome? For the outcome, there's a Knight of Swords, there's a success driven, na may mga bagay na unti-unti ka na magtatagumpay. Bibilis din ang takbo ng sitwasyon. Nakala mo parang ang bagal-bagal na nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero there's a Page of Swords, may kailangan ka lang matutunan. No, kaya yan pinaparanan sa'yo, may kailangan kang malaman. Kailangan mong pakakatandaan. No, there's a Two of Cups. No, mag-ingat ka with a partnership, pakikipag-ugnayan, pakikipag-transaction, maging aware ka, magkaroon ka dito ng maturity na pangalagaan at proteksyonan mo ang iyong sarili. So, there's an Ace of Cups. No, there's something a love offer or romantic offer talaga. No, romantic proposal. No, there's something a new beginning na magdadala ng passion sa'yo. Na talagang mahal mo yung ginagawa mo. And there's a Kingman. Easy na sabi ko kanina na baguhin mo yung perspective mo. How to control and how to manage. At the same time, how to spend your money wisely. How to create something na maaaring magpalago sa'yo, no, mag-ingat ka sa mga investment mo, no, sa mga taong pagkakatiwalaan mo, baguhin mo na yung pananaw mo, or kalakaran ng buhay mo. There's a day when you're feeling stuck. No, hindi ka makakilos, hindi ka makabangon dahil may maling system na kailangan mabago. And there's something the Fool card. No, wag ka masyado nagtitiwala. There's something the Five of Swords with the self-sacrifice or self-sabotage. Dahil nagtiwala ka no, sa mga tao sa paligid mo, ngayon, stress ka. No, masyado ka nagtiwala. Then of course, makala mo, makakaraos, makakabangon ka sa situation na yan. Hindi ka naging mautak no, sa mga pinaghirapan mo. So, let's see. In the part of the deck, there's a High Priestess. There's an unexpected moment talaga. Maraming bagay na hindi mo inaakalang mga mangyayari at magaganap. No, there's something on hidden agenda or hidden enemies. Maraming mystery sa likod dito. Maraming susubukin ka pero magtatagumpay ka. Itong paghubog na to ay maaari magdala sa'yo ng tagumpay. Kailangan mo lang matutunan na paano i-control at paano i-manage ang sarili mong buhay. May pag-asa pa, makakabangon ka na. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. For finances and career, guys. So, let's see. So, there's something, the Wheel of Fortune. Wow, there's something good luck. Alam mo, may swerte kang taglay. Na meron ka talagang pagpapalang kamay. Na magaling ka talagang madiskarte ka. Matalino ka sa pagmamanage ng pera. Na nga lang, pagdating sa tiwala, doon ka talaga na nadali. Now, there's something that's Ten of Swords. See, I told you. Diba, sabotage. Sabi ko sa iyo sinabotahe ka no? There's something na long term. Magkakaroon ka pa rin ng long term and financial security and unexpected financial windfall. No, lalago at lalakas ang finances. Kasi alam mo kung bakit? Wala naman sa kanila yan No, nasa sayo yan. Na maaring naloko ka, nabudol ka ngayon, pero ikaw yung gagawa ng bagong kapalaran mo. At least nadala ka na. No, wag mo lang ibalik yung dating cycle or sistema dahil babalik ka dun
sa simula ulit. No? Kaya kailangan matuto ka. And this something guys with the strength card, with the confidence, basta lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Kailangan mo ng kumpiyansa para makaligtas at makawala ka ulit dyan mula sa kalugmukan. And there's a hermit card. The answer you need is here. This is something guys with the soul development. Talagang dinevelop ang iyong sarili, ang iyong pagkatao. No? Dahil sa karanasan na minsan ka nang gumuho. No? There's something that temperance na see, I told you, there's a solid foundation. 'Di ba? Mas pinatatag ka or kailangan mag-set ka ng boundaries para hindi ka na muling mabuwag or masira ng ninuman. 'Di ba? Kaya huwag ka magtitiwala ng lubos. Kailangan mag-ingat ka, not mag-save ka for your future. Ganun 'yon. What is the additional messages for love life? There's a page of wands. There's a page of wands by good news. May magandang impormasyon na darating. Some of you makakatanggap ka ng phone call or messages, an email. There's a Queen of Pentacles. Basta maging mature ka. Ipakita mo kung may darating, no? If you are dating for someone or anything, kailangan ipakita mo yung sipag mo or yung diskarte mo na, diba, na kaya mo. Ganon. And this is something that I'm first card for revert. Na ibabalik ang sigla na buong pagkatao mo dito, kailangan mo alagaan at mahalin yung sarili mo. And of course, some of you guys baka magbuntis. No? Mayroon ako na sense na magbubuntis ka. And there's a native ka something moving forward. Makaka-move on ka na. Nasa lahat ng bagay karanasan mo. Now, there's a ten of wands. Makakalaya ka na for burdens, for obligation, responsibilities, and the chart ka with an action and movement. Magkakaroon na ng changes sa development na talaga sa buhay mo. Pagdating naman tayo sa kalusugan, so there's a 10 of cups with a happiness. At the end of the time, magiging masaya na at magiging maganda ng kalagayan mo. Now, there's a devil card. Talagang merong either luho o bisyo or merong sumasalbahe sa'yo. Now, there's a judgment. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. No, there's an ace of sword. Alam mo na na maliwanagan ka na. Some of you guys, kailangan mo ng more on veggies, ha? Huwag ka muna kumain ng mga red meat. Baka hindi ka natutunawan. This is the King of Wands. Look at the bigger picture. Lagi mo titingin yung magiging posibilidad. Kung may mga nararamdaman ka na hindi ka gumagaling sa mga gamot or something, maging aware ka, magpatingin ka, baka nanuno ka, na matanda ka, or maaaring nakulam ka. And this is something, the Four of Cups, na basta mag-isipang mabuti yung bawat action and decisions mo. No? Maaaring may mga bagay dito na kailangan maging aware ka din sa mga kakainin mo, iinumin mo. And there's a part of the deck with the Ace of Pentacles. May kaugnayan talaga about sa finances, no? Ang iyong buhay at ang iyong sitwasyon. So let's see what is the additional messages with the magical fire messages advices. So let's watch this. Then of course guys, nandito na tayo with the magical fire messages advices. Then of course, ipapaalala ko lang kung bago ka sa channel ko with the pick a card, yes or no. Pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na, comment down below. Then of course, malalaman mo ang sagot dyan sa dulo ng reading na to. At maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri na social media platforms. Maraming salamat po. So let's see. What is the magical fire messages advices? So let's watch this. With the magical fire messages, oh my God, there's a new career. Na magkakaroon ka talaga ng bagong career. And if there's an autumn with a harvest moment, aani ka na ng mga biyaya. No, lahat ng mga bagay na iyong pinaghirapan. Sakripisyo. No, ano man yung tinanim mo, aanihin mo na to. And there's the son. Maaring your only son. Na maaring may anak ang lalaki. No, so let's see what is the yin and yang oracle card. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Represent with the purpose. Ibabahagi talaga dito yung purpose mo sa buhay. No? And of course, there is something a karma. And the justice will be served. Makukuha mo yung justisyang nararapat para sa iyo. Not the same time, this something a memories. Maraming bagay na nangyari sa'yo from the past na kailangan mo nang matuto. No? Madala ka na sa mga naging leksyon sa'yo ng nakaraan. And there's a soul ties with reunion na may mga bagay na ma-reunite sa'yo. Na may mga bagay na parang ipapaalala sa'yo.
No? Tao man to o sitwasyon. What is the synchronicity surface and what? There's a spring with the blossoming. Talaga may paglago talaga at may pagsibol talaga ng panibagong pag-asa para sa iyo. And this is a star, healing and recovery. A wish fulfillment, talaga may mga bagay na matutupad na dito. At bibigyan liwanag with the wisdom, enlightenment. Na bibigyan ng kaliwanagan at bibigyan ka ng malinaw na kaisipan sa lahat ng bagay na to. So let's see what is the synchronicities represent what? Represent with a calling, hearing from them. Some of you guys na makakatanggap ka ng tawag galing sa kanila. And there's a grave with no second chances. Na pagdating sa love daw, maaaring wala ng second chances dito. Or wag ka na magbigay ng second chances. Maaaring itong bagay na to ay maaaring magdala sa'yo ng pagkasira. No? Ng tuluyan. What is an angel's number? There is a 1001 with a spiritual awakening. New beginning and personal development. A new phase in the religious or spiritual gas. You're going to spiritual awakening, which can feel like the dark night of the soul. You're on the path of the enlightenment, and this too shall pass. So, magkakaroon ka talaga ng panibagong sitwasyon dito. Ibinabahagi sa'yo dito about sa spirituality, about sa religious, no? Maaaring magiging maka-Diyos ka na this time. Or maaaring kailangan maging sentro mo ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na tinatahak mo o ginagawa mo. No? Parang pinamumulat sa'yo sa likod ng bagay na kadiliman na pangyayari sa buhay mo, may liwanag na sisinag pa rin, no, sa landasin mo. What is the Money Move Oracle deck? What is the Money Move Oracle deck? And there's an helping hand. So some of you guys, no, meron talagang tutulong sa'yo or may kailangan kang tulungan, no? No one can handle it all. Or kaya mo talaga i-manage to. Meron ka talagang diskarte at kakayanan talaga na para magawa mo at mapalago mo ang iyong sarili. What is your shadow work represent what? Some of you guys may cross mystic, ha? Ibig sabihin dito may kakayanan ka, there's a psychic abilities, may six senses ka. No, may nakikita yan dito. There's a cross mystic out there. Na dito nakikita yung cross mystic na nakikita meron kang kakayanan. No? There, because may swerte kang taglay. No, some of you, kung may mga nakikitang stars or something with a line, stars, fish line, may mga meaning po kasi about sa mga palad po. Diba? Yan pa yung hindi ko nababahagi sa reading ko. Sa mga susunod na eksena, maaari ko rin yan ipakita sa inyo kung anong mga meaning yan. What is your shadow work represent what? And there's something unseen patterns, belief and reprogramming. So see, maniwala at magtiwala ka naman yung mabagay na iisipin mo sa buhay mo, ayun ang mangyayari. Now, parang there's something positive thought create a positive result, no? Kung ano yung mga bagay na inisip mo, ma-attract mo yon. What is a clarifying for a love situation? For clarifying for your love situation, represent guys with a prickling defenses. Barriers caused by past hurt, block your patient. Habaan mo ang pasensya mo. Isa sa bagay dito na nagbibigay blockage sa iyo ang nakaraan mo. Diba? Kaya hindi nag-grow at hindi gumaganda na sitwasyon mo dahil nananatili ka sa nakaraan. Kumalma ka. There's a clarifying for your life situation. And of course, there's a take great care. Nurture yourself, prioritize well-being, and tread gentle on your journey ahead. Diba? Kumbaga, kailangan ng pangalagaan, protection ng mga iyong sarili. Kailangan na tutukan mo kung saan kalalago, saan kalalakas, no? At kailangan mong tingnan yung mga bagay na tinatahak mong landasin para hindi ka mapunta sa masamang eksena or hindi magandang sitwasyon. And what lies beneath the future? What lies beneath the future? Represent guys with an insecure. Some of you guys na meron talaga nakasubaybay sa'yo at naiinggit sa'yo. Kita mo yan, nakasilip siya, inggit. Tera. Kaya mas maganda yung tahimik tayo sa mga plano natin, ano? I hate nothing about you. Ibig sabihin talaga nito, meron taong gustong-gusto ka or maaaring gustong i-replace ka, agawan ka ng eksena. Diba? What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light?
represent guys with the release. Unti-unti na tong papakawalan. I no longer struggles with the fear or the challenges of life. I take control of my thoughts, embrace each stage of my journey. I focus what I can change and surrender what I cannot. To the divine, trusting the process, I believe that everything will unfold as it should. Kung karapat dapat para so at karapat dapat alisin yung mga bagay sa buhay mo, aalisin niya ng ating Panginoon. Na kailangan mo na mabago, maalis ano man yung negatibo sa buhay mo, ano man yung mga bagay negatibo sa sitwasyon mo, unti-unti yan aalisin at papakawalan at magkakaroon ng panibagong eksena. So let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, guys. With a pick a card, yes or no. Let's start with the number 1. So there's a yes. Your dreams take flight fluttering around busy. So, yung mga pangarap mo, no, tutukan mo yan na maging busy ka. No, wag mong pansinin yung mga tao sa paligid mo. Bagkos, tignan mo silang motivations, no, inspirasyon. No, para may sakatuparan mo to. Number 2, there is a yes again. You have the answer opening door access. Na binibigyan ka na ng kasagutan. Not binibigay na yung pagkakataon na to para makita mo na ang totoong kahalagahan sa buhay mo. Number 3, there is no. Yield is poor effort wasted. No, ibig sabihin na sayang, no, mga paghihirap mo, lahat ng sakripisyo mo, basta sayang lang kung itutuloy mo to, kaya tantanan mo, tigilan mo with the number 3. So guys, this is a weekly gabay for the month of July 15 hanggang July 21 for the sign of Gemini. So Gemini, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. At direct maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporte sa aking channel, lalo na ang skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik tigdig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat in si the next video. Bye bye and babush.